na si Claire Castro ay nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan dahil tinawag siyang na spokesman ng Office of the President. At siyempre, kapag nagsasalita ang Office of the President, makikinig ang buong mundo, hindi lang po ang mga kababayan natin. At siyempre, kapag ganun yung nagsasalita, ganun yung sinasabi ng nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Kaya dapat, hindi na po siya pinakikinggan at pinapansin. Ano sagot niyo, Yusek? Wow, talaga lang Ibig sabihin, ayaw niyang mapakinggan ng taong bayan yung katotohanan. At ayaw niya siguro malaman ng taong bayan na siya yung nagiging source ng fake news. Alam mo, Alvin, ang pagsasabi ng katotohanan, hindi po yan nakakahiya. Ang nakakahiya, yung madalas nalang ginagawa, na gumagawa lamang at nagtatahi-tahi ng kwento. Sabi ko nga, na-enumerate ko na ang iilan sa mga sinabi niyang fake. Diba? Binanggit ko na. Yung sinabi niyang pambaboy lang, or panghayop lang. Yung 20 pesos na binanggit at ipinangako ng Pangulo sa taong bayan na ngayon ay nararanasan at nag-e-enjoy na ang ating mga kababayan sa 20 pesos na bigas dito sa Kadiwa Centers. Na Kadiwa ng Pangulo. Meron pa, di ba? Natatandaan mo? Yung fake news na, or rather, altered na police blotters mula sa Beverly Hills. Sa kanyang galing kwento yun. Mismo ang ABS-CBN, Tropia Gutierrez, ang sabi na altered yung police blotter na kanilang pinangangalandakan. So, yung mga video, mga kaalyado nila yan Inigil niya ba? Sino ba mas nakakahiya? Hindi ba mas nakakahiya yung naging anak ka ng most corrupt ng 2017? Sino ba sinabing ng OCCRP na most corrupt ng 2017? Ang dating Pangulong Duterte. Di ba mas nakakahiya yata ang tawaging anak ng isang corrupt? Di ba? At alam mo mga Alvin, ganito yung mga ganitong klase mga pasaring ng Vice Presidente, utak buitre to Alam mo yun, parang naghihintay ng maaaring sabihing pangit or negatibo sa Pangulo para manguna. Diba? Mga utak buitre.